Napaka-chewy, sakto lang ang tamis at napakasarap. At higit sa lahat, pwedeng-pwedeng mo itong lutuin kahit wala kayong oven sa inyong bahay. Tradisyonal na pagluto ng biko ay kulay brown dahil sa kulay brown nga din at kulay pula ang asukal na ginagamit. Maliban pa doon ay naglalatik tayo ng gata para may mailagay tayo na pang-toppings. Para maiba naman, eto gumawa ako ng ube biko na kakanin. Kaya ano pang inaantay natin, huwag nang magpatumpik-tumpik na at tara, simulan na natin. Gumamit nga ako dito ng 2 cups na malagkit na bigas. Lulutuin natin yan pero bago natin lutuin ay hugasan muna natin ng maigi. Mga 3 beses lang naman bago natin ito sasaingin na katulad ng pagsasaing natin ng bigas. So wala namang halos pagkakaiba yung pagsasaing nitong malagkit na bigas kumpara dun sa pagsasaing ng regular na bigas. Ang pinagkaiba lang talaga nila ay sadyang mas mabilis lutuin itong malagkit na bigas kumpara dun sa regular na bigas. At dapat saktong-sakto lang yung tubig na nilalagay natin kung ayaw nating maging lugaw itong kalalabasan ng ating malagkit na bigas. So, ganun lang talaga kadali at ayan, luto na nga itong ating sinaing na malagkit na bigas. Nung maluto na nga ito ng tuluyan ay nilipat ko nga muna siya ng lagayan para hindi na ako mahihirapang humango mamaya pag yan ay aking ihahalo na dun sa ating mixture na gata na meron ng ube essence. Sa isang kawali ay naglagay ako ng 1 cup na gata at naglagay din ako ng konting asin at 1/2 cup na sugar. Kung mapapansin nyo nga sa lahat ng niluluto kong mga kakanin or mga matatamis, talagang naglalagay ako ng konting asin para pampabalance lang dun sa lasa nung tamis ng ating mga nilulutong kakanin or kahit anong dessert man yan. Para naman sa kanyang kulay ay naglagay lang din ako ng ube essence. So yung magiging resulta nito ay hindi din naman talagang ubeng-ube yung lasa, kundi parang medyo may pagka-ube type lang siya pero parang biko pa rin yung lasa niya. Kung gusto mong mas ube talaga yung lasa niya, parang wholesome na ube, pwede kayong gumamit ng mga flavorade talaga na ube, maliban dun sa ube essence na ilalagay natin kasama nung gata. Make sure lang natin na bago natin hanguin ito sa ating kawali ay wala na tayong nakikitang liquid dyan sa paligid at tuluyan ng nasipsip nitong ating kakanin bago natin ilipat sa ating paglilipatan na lagayan. So dapat yung lagayan natin ay merong dahon ng saging. Assemble lang natin ito ng maayos. Kung pwedeng pitpitin ay pipitpitin natin para ma-flatten siya ng maayos. So lastly, ito talaga yung magpapasarap sa ating ube kakanin. Lulutuin lang natin itong 1 cup na coconut milk at maglagay na rin tayo ng 1/2 cup na white sugar. Siyempre, naglagay na rin ako ng konting asin dyan. Hayaan lang nating makulo at maluto ng maayos hanggang sa magiging thickened ang kanyang resulta na katulad nito. Salang na rin natin yung turbo natin. Kailangan naka-preheat muna yan bago natin ilagay ang ating kakanin. In 200 Celsius at within 15 minutes ay sigurado akong maluluto na itong toppings natin at medyo toasted na yan at yun ang magpapasarap at magpapakunat dito sa ating toppings pati na rin sa ating kakanin. Kung wala po tayong oven ay pwede naman po tayong gumamit ng kawali. O diba, kulay pa lang talagang feeling mo napakasarap nito kahit hindi mo pa siya natitikman. Mapamerienda man or mapanegosyo, pwedeng-pwede nyo tong gayahin. Kung nagustuhan mo itong recipe ko, paki-like and share na lang din ng video natin. Yun lang po, bye!